Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you, December 2024. Tingnan natin. Ayun, nahulog na. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading ka ba na Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lubakan natin isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Tandaan nyo, pag hindi nag-resonate sa inyo, it means hindi ito para sa inyo. Isa pa, pata isa. Gawin ko na ginawa ko ng 6 no? Actually, 5 lang naman kasi 5 lang yung card natin. Pero lumabas na siya. Okay. Aquarius. Happiness in December. Yeah, may mga happiness na mga gaganap, no? May mga success assure with a good plan and hard work. Yeah, kailangan mo daw magkaroon talaga ng strategy, mga magagandang plano, ganyan, at bigyan mo daw to ng hard work and effort, no, para mag-success. Yan, heartache over what you no longer have. Yan, maaring, because of dahil dito is magiging masaya ka na yan. Maaring may mga magtatapos na sa buhay mo at magkakaroon na ng acceptance, no, kasi we have the rainbow. Yan, may mga, the most difficult part ng sitwasyon mo is magtatapos na. Talagang dito, ano natin si happiness dyan, no? Kumbaga, nagkaroon ng mga lungkot, sadness, ganyan. Ngayon is, diba, there's a rainbow after the rain, kumbaga. Kumbaga, sobrang saya, so, babalik na yung sigla mo dito, no? Yan, may mga happiness, may mga celebration, oo nga, no? Kasi celebration, kasi diba, December. Yan, may mga happiness, celebration, mga may pupuntahan ka ngayon. Baka maging busy ka dito this time kasi kumbaga magiging makulay ang iyong buhay by December. Like a rainbow, no? Sa nakita ko dito kasi kumbaga dito na nagtapos na ang iyong mga mahihirap na sitwasyon. And they have the will. Family wishes come true. Ito na. Baka merong mga wish come true ka na makakamit. Diba? It's more on celebration and happiness. Kung saan man yan, it's good para sa'yo. We have the dark woman. Maybe you are dealing with a dark woman, dark complexion or hair. Yan. Baka nasa Japan to. No? O kaya, kasi Japanese yan, diba? O kaya incheck. Diba yung mga ganyan is Japanese or incheck? Kasi pag nakikita ko to, yung mukha niya, parang siya. Pag ganito yung mata, baka Japanese nga to. Kasi hindi ko nakita yung damit eh. Yan. Japanese or Chinese yan. Baka lang. Pero baka maari are dealing with this person. Dark hair or complexion is dark. Kamusta? Tingnan natin na iyong first week. Nako, basa na naman ng ko. Betsa-betsa yo. Oy din, oy din. First week ni Aquarius. Ace of Swords. Second week. Puro ace to Ace of Wands. Third. The Hang about Mayo. The fourth. The Four of Swords and the fifth week. Fifth week kasi ilang araw na lang naman yun eh. Kaya baka mga 1 linggo na to. Okay. Bakit Ace of Swords? We have the Aquarius, Gemini, and Libra, ha? Bakit po? Ano yan? May tao? Puro sword to
May tao na ayaw makapag-communicate sa'yo? Sino? Pwede i-explain nyo sino siya. Puro sword to. We have the Earth and Capricorn. The Air and Aquarius, ikaw to eh. And we have the Air in Gemini. And we have the Aquarius, Gemini, and Libra. Puro ano to? Puro sword. Ibig sabihin, may tao dito na ayaw kang kausapin or ayaw mong kausapin. Vice versa tayo ha. Naku, ba yung pupo mo? Yun, and then nandito ka sa sitwasyon mo na napuprostrate ka at na-stuck ka dito. Bakit ba siya gusto kausapin? Bakit gusto mo siyang kausapin? Paring anak mo to? O kaya, maaring ano na, oo, nakakausap mo to eh. Maaring nakakausap mo siya by the internet or anak mo. About saan? We have the fire. Aries, Leo, and Sagittarius. We have the fire again, Aries, Leo. About, anong pag-uusapan niyo ba dalawa? Ibig sabihin, nakakausap mo na siya. With the Earth in Virgo and we have the Water in Cancer. Nakakausap mo na siya. And then, parang ikaw or siya is ayaw, parang nakikita ko to, parang hindi kayo nagkakausap. Parang hindi kayo nagkakausap. Na maybe this person is also a part of your family o kaya kasamahan mo siya sa trabaho. Ako nakita. Pero hindi ko alam bakit eh. Parang may mga pag-uusapan kayo na, I don't know, creativity, fashion, or fashion nyo lang talagang mag-usap nito. Sa nakikita ko dito. Pero hindi ko nakitang mag-uusap, hindi ko nakikitang nakakapag-usap kayo. Kasi parang, hindi kayo nagkakausap. Maaring itong taon nito nagsisinungaling to, or vice versa, or hindi lang talaga kayo nagkakausap dito. Ganyan. Parang may mga tanong ka, parang hindi yung pag-uusap. Nai-stuck ka sa kanya, nadidisatisfaction ka kasi hindi mo siya nakakausap, or gusto mo siya kausap, pero ayaw niya makapag-usap. Vice versa tayo ha, ganun. Or maaring, bet ka ayaw. Bakit ayaw mo ba makapag-usap? Ay, naku po, sige lang. Umiiwas daw to. Ano ba may ginagawa? Tingnan natin. May ginagawa daw. Maaring may trabaho to? Kasi meron siyang kausap po. We have the Earth and Capricorn. May mga kausap siya, maaring 3. May mga iba siyang kausap. O maaring nagtatrabaho to. Kaya hindi mo siya daw nakakausap. O hindi mo siya makakausap kasi meron siyang kausap na iba. Tingnan natin bakit Ace of Wands in the second. Dito is may makakausapin ka daw, pero baka hindi mo siya makausap at the first week. Baka may time in a day niyan na hindi mo siya makausap. Kasi may kausap siya. Iba. Ace of Wands. Aquarius, Gemini, and Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. About, back na just ano. Parang ano. Taurus, Virgo, and Capricorn. We have, this is you, the star. Okay, at the second week, we have the fire in Leo. Okay, at the second week, is meron ka daw mga gustong gawin. Activity, creativity, or basta may gagawin ka eh. Ay, nakita ko dito. Andito yung situation na parang may gusto ka ng matagal na gawin.
na isang sitwasyon na pagbabago dito. Ano yung gagawin niya? Pagiging busy ka at the second week, ano yung gagawin niya? Anong gagawin niya? Busy ka by second week, oh. Dami mo daw gagawin, ano. Creativity, oh. Marami ka daw gagawin. We have the Aquarius and Gemini in Libra. Marami ka daw magiging busy ka by the second. Parang may mga matagal ka nang ginagawa actually eh. Nakita ko dito. I don't know kung parang sa sobrang ano mo, busy mo dito or may mga gagawin ka sitwasyon na medyo mayayamot ka ata dito. Pero alam mo, ang nakikita ko dito by the second week, meron daw mga tao dito na ginajudge ka or pinagchichismisan ka. Parang andun yung ang paggawa ng chismis na hindi totoo. Tsaka, o kaya naman ikaw hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo. Ganon. Sa iba naman sa inyo, may gusto kang gawin, pero, kasi gusto mo ng new beginning. Maring magta-travel ka by next year? 1 week, 3 weeks, or 3 days nangyari, o mangyayari pa lang, or by March, ako nakikita dito. May kakausapin ka raw, o may kakausapin ka. Magta-travel ka ba? Ibig sabihin, meron ka ng matagal na... Teka lang ah. Kuhanin ko isa. Kuhanin ko pa to isa. Para mas maliwanagan kayo. Ikaw mismo, sarili mo. You have the fire in Leo. Ibig sabihin, may at the second din daw is meron daw dito tao na I don't know, it's ano eh, maaring tao na is not totally willing to support you. Ako nakita dito. O kaya tao na lilinglangin ka, tao na hindi magiging totoo sa'yo, ganyan. Ako nakakita. Tao na magsisinungaling, ganyan, dito. At the second week, baka may kakausapin ka tapos hindi siya magiging totoo. O kaya ikaw, maaari may mga gagawin kang isang sitwasyon pero hindi mo alam paano gawin o paano magsimula. Ganun nakita ko. Maaring matagal mo nang, kasi nakita ko maguguluhan ka. Yung iba sa inyo maguguluhan kayo, ganyan. Siguro magulo yung isip nyo, hindi nyo alam kung paano magsimula o paano gawin ang isang bagay. Maaring trabaho, maaring adventure, maaring something creativity or opportunity man ito, ganyan. Ako nakikita dito. Kasi gusto mo na magsimula dito. Pero dito daw, ito daw sitwasyon na to. If you want to start a new beginning in your life, sinasabi dito na siguro may mga gusto kang puntahan. Ang nakita ko dito. Pero kung may mga gusto ka daw pupuntahan, it's up to you to make it happen eh. Kasi nakita ko, may meron ka mga gustong goal o may mga gusto kang gawin sa buhay mo na parang nag-failed siya. Ako nakikita. Nag-failure siya. Yun na. Sa dito daw, it's up to you na daw to kung, dito sa second week. It's up to you na daw to kung gusto mong gawin yung isang bagay o hindi. Ganun. Kumbaga, nasa sa yung mga kamay yung pagkilos. Wala sa iba. Kumbaga, ikaw rin yung magdi-decide.
Ano yan? About what? At the third is, dito tayo sa kay Pisces, Cancer, and Scorpio. And we have the air, Aquarius, Gemini, and Libra. We have the fire in Sagittarius and the air in Libra. And we have the Nine of Swords. The air in Gemini. Okay, at the third week is nandito yung sitwasyon na may biglaang mangyayari. Biglaang mangyayari na pag-uusap. Ako nakikita dito na maaring ikaw is ma-stress or may malalaman kang news, pag-uusap or may malalaman ka. Basta may malalaman ka, ganyan. Na may stress ka raw. Maaring may taong mag-a-apology or ikaw mag-a-apology or may kakausap sa'yo. May mga biglaang mangyayari na ikaka-stress mo. Tingnan natin. Anong pwede nyo i-explain sa akin? Kailangan mo daw dito na ano ha? T-shirt dream mo sinasabi dito. Ano si ano? Sino yan? Bakit? We have the water in Scorpio. We have the fire. Aries, Leo, Sagittarius. And we have the Pisces, Cancer, and Scorpio. Ito sinabi ko na sa inyo, di ba? Aquarius, Gemini, and Libra. Okay. At the third daw, meron daw akong nakikita na maybe you are waiting to talk to someone. Ako nakikita dito. And then, pero ano to eh. Maybe itong kauusapin mo is a part of your family. Ako nakikita. Part ng family mo to. O kamag-anak mo, ganyan. Kakausapin mo siya o biglaan mo siyang kakausapin o biglang may mangyayari. Biglang may mangyayaring sadness dito. It's more on sadness, disappointment by the third week. Ako nakikita dahil sa tao na maaring hindi magre-respond sa'yo. Ako na nakikita dito. Kasi may gusto kang aksyonan na isang bagay o maaring iti-text mo siya. Pag tinext mo siya, hindi siya magre-reply. O kakausapin mo siya, hindi ka niya kakausapin. O kaya naman, kasi gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo. Actually, maaring, bakit ba? Makipagkita ka ata dito eh. Pero nakikita ko dito parang ano eh, madidisappoint ka sa resulta na to. Ano mangyari? Bakit madidisappoint siya? Kasi parang hindi siya magre-respond sa'yo. We have the air in Libra, the earth in Taurus, Ace of Swords. Parang mag-share ka ng problema sa kanya or may sasabihin ka ata sa kanya sa nakikita ko dito. Or may bibigay ka? Hihingi ka ata ng tulong or hihingi siya ng tulong sa'yo? Vice versa tayo ha, ganon. Hihingi ka ng tulong or siya ang hihingi ng tulong sa'yo pero madidisappoint yung pag-uusap na to. Ganon nakikita ko.
Hindi, maaring, kung mag-o-offer ka, maaring aayaw siya, ganyan. Basta madi-disappoint ka sa pag-uusap na to. O kaya, masasad ka. Ganyan. Hindi man siya disappointment, parang masasad ka, ganyan. O kaya, hindi mo magugustuhan yung resulta ng pag-uusap. Ganyan. Ganyan. Ubus na yung card ko dyan. Ito naman isa. At the fourth, bakit po 4 of Swords? Parang mayroon ako nakikita dito kasi na plano. Plano sa pagbabago ng direksyon sa buhay o pagkakaroon ng plano sa desisyon mo dito. Parang andito yung meron kang isang gustong gawin. Parang gusto mo ng new journey dito sa pag-uusap na to. New direction, new journey, o kaya may mga pag-uusapan niyo yung about a project, ganyan, ako nakakita. Ganun. O kaya naman, iba naman sa inyo, maaring ikaw or siya is mangungutang or manghihiram ng pera, ganun. Maaring hindi mapagbibigyan, ganun. O kaya naman, maaring siya is may utang. Ikuhanin niyo nire-reminisce ko yung card O kaya naman, hindi man siya sa pera, basta paghingi ng tulong, akong nakikita dun Either pera, emotional, emotional, pera man yun. Kung ano man yan na paghingi, no? Kita ko na. Tingnan natin si 4 of Swords at the 4th. Aries, Leo, and Sagittarius. We have the Taurus, Virgo. Ay, 8 pala to. Di sa Virgo. Ano ba to? Okay. I have the Star. Meron ka mga hinihiling na new horizon, pero magiging emotion ka daw. Andito yung, there's a deep wound ako nakikita sa'yo kasi you're taking a risk, pero piling mo nag-iisa ka. May mga desisyon at you want a clarity na matagal mo nang gustong mangyari sa buhay mo. Kasi gusto mo nang maging maayos ang buhay mo dito. Kinuwento na yung card no? Okay, at the 4th week, is ang nakikita ko dito is, maaring the 4th week is magiging medyo tamadis. Tamadis. Yan, parang hindi yung, may mga gagawin ka actually. May mga gagawin ka. Siguro meron kang gustong gawin pero magkaka-blockage sa'yo, no? There's a blockage ako nakikita dito. Siguro this time is, a blockage is, gusto mo muna magpahinga, magre-rest ka muna, ganyan. Baka tamarin ka, ganyan. O kaya, may mga gagawin ka na isang situation na ayaw mo nang gawin, ganyan, kasi nakaka-bored na, ganun. Parang, halimbawa, may gusto kang kausapin, di ba? Parang hindi ka na ganun ka-excitement para makapag-usap sa tao na yon. Sa iba sa inyo, ganun na. O kaya naman, nandito na rin yung sitwasyon na mayroon kang gagawin na isang bagay na ibibigay mo yung hard work mo, pero ang nakikita ko dito, walang magiging development. Ganon. Bakit kaya may nakikita ko dito tao na may bad intention sa'yo? Meron. Pwede yung sa akin to. We have there in Libra Or may tao lang talaga dito na hindi interesado. Hindi man siya bad intention, hindi siya interesado actually. We have the Fire in Leo. Pisces, Cancer, and Scorpio. Okay. At kasi dito, yung parang meron din yung iba sa inyo yung iba sa inyo is maboboard na kayo sa trabaho nyo, ganyan. Kailangan nyo ata ng mental space this time. Kailangan nyo ata magbigay ng mag-recharge at
magbigay ng time sa sarili mo this time sa nakikita ko. Kasi meron daw paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo. Dito. Halimbawa, paulit-ulit na lang na, na may ginagawa ka. Halimbawa, palagi kayo nag-aaway. Paulit na nag-aaway kayo. O kaya, palagi may gusto ka kausapin na isang tao, pero parang hindi naman na siya interesado. Mga ganun. Parang paulit-ulit na lang na ganun. Ako nakita. Hello, so yung iba sa inyo, siguro ang nakikita ko kasi dito, kung may tao, ikaw ang magiging busy or siya ang magiging busy ha. Dito, maaari ito is malapit sa puso mo. Oo, kamag-anak mo siguro to or malapit to sa puso mo. Ang nakita ko, kasi ang nakikita ko, basta o kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Or maybe anak mo, ganyan. Kasi ang nakikita ko dito, kasi itong tao na to, actually, ikaw or siya is magiging busy, is busy. Oh, actually busy. Ako nakikita sa kanya. Kasi andito yung pagkakaroon ng, may tao dito na very workaholic, no? Napaka-workaholic niya. May tao ako nakita napaka-workaholic. And then, nakikita ko rin dito na siguro ikaw is malalack of confidence ka dito kasi gusto mo siyang kausapin tapos hindi mo na ayaw naman niya makapag-usap. Okay naman ikaw, sa iba sa inyo, is may mga gusto ka. Yun nga, sabi ko, di ba, may mga gusto kang gawin na isang bagay sa buhay mo na hindi nagsasucess. Ganon. Kaya naboboard ka na. Kumbaga, dito na rin yung iba sa inyo is baka this time is kahit may kumausap sa inyo is parang magiging very cold na kayo, ganyan, magpuput boundaries ka sa iba sa inyo, gano'n. Tingnan natin by the 6, ay 5 pala to, 6 of Swords. Ay, may travel ka? Travel ka. We have the Aries. Leo, Taurus, Virgo, Aquarius. We have the Earth in Virgo. We have the fire. Ay, hindi to fire. Ikaw to. We have the air and Aquarius. Okay. At that, may gagawin ka daw activity. By the 5th. Siguro may travel ka. Travel ka ata. By the 5th week. Maybe you have a travel or may sitwasyon sa buhay mo na ilalet go mo na. Ganyan. Parang, may unfinished business ako na nakita na ilalet ko mo, gano'n. Parang you want to be independent na lang. I-release mo yung sarili mo dun eh. Ang nakita ko dito. I-leave behind mo yung bagay na yun. Halimbawa, may nakaaway ka. I-leave behind mo yun. Kumbaga, kung ano man yung, may mga obstacle na, na ma-overcome mo at the peak. Ganyan. Kung ano man obstacle, malaki man o malaki o maliit mang obstacle na yan, is ma-overcome mo daw. Kumbaga na dito yung mag-escape ka sa isang sitwasyon na hindi na nag-work sa anymore o kaya you're getting away with something na nakapagpapabigat sa'yo. Halimbawa, sama ng loob, ilalet ko mo na yun. O kaya mga unfinished business, ilalet ko mo na yun. O kaya yung kung ano yung whatever holding you back sa nakaraan, ilalet ko mo na yun. Kumbaga, mag-moving forward ka, going toward to a future. Kumbaga, i-release mo na yung mga baggage na yun na nakapagpahirap sa'yo. I-accept mo yung mga lesson. Ganon. Baka may nakikita rin ako dito na departure, baka nga magta-travel yung iba sa inyo. Kasi andito na rin yung yung very independent person mo. Magiging independent ka this time. Oo, may travel ko nga. You're starting to invest to yourself more, no, this time. Kasi nandito ka na sa may mga gagawin ka ng wish come true mo o mga gagawin ka ng mga bagay o may mga pag-iisipan ka na gagawin mo na this time. Baka may gagawin ka ng isang sariling business, ganyan, o work, or pagkakaperahan, ganyan. Ang nakita ko dito. May mga nakikita na akong gano'n. You try to invest sa isang bagay. Maaring sa sarili mo, or mag-i-invest ka ng isang negosyo, ganyan. O pagkakaperahan man yan, o bagong trabaho man yan.
Ganun nakita ko. Arigatou namaste, God bless.